Paano kung ang lalaking tinatawag ng mundo na perfect idol di ang mukha ng purity, ang simbolo ng good boy image, ang lalaking halos walang bahid sa mata ng fans, ay biglang masangkot sa isang iskandalong nagkakahalaga ng mahigit 800 milyon, mga beshi paano kung ang pangalan na sanay tayong makita sa dramas, luxury ads, at fan chants ay biglang mapasama sa salitang tax evasion. Ito ay hindi simpleng chismis, hindi ito basta haka-haka ng netizens, ito ay isang investigasyon ng gobyerno ng South Korea. At ang pangalan sa gitna ng lahat ng to, Cha Eun-woo. Kung fan ka ng K-pop o K-drama, kahit nasa Japan ka, kahit nasa Russia ka, kahit nasa Pilipinas ka, imposibleng hindi mo kilala si Cha Eun-woo, viswa ng astro. Aktor na tinawag na walking manhwa. Brand darling ng advertising industry, at para sa marami ang ideal idol. Pero noong January 22, parang may biglang yumanig sa entertainment world. Isang exclusive report mula sa South Korean media outlet na ideilyang nagsiwalat ng isang nakakagulat na balita. Si Cha Eun-woo ay iniimbestigahan umano ng National Tax Service ng South Korea dahil sa alegasyon ng tax evasion na aabot sa 20 billion won o humigit kumulang 805 milyon, at dito nagsimulang magtanong ang fans paano. Kailan? At bakit? Sa loob lang ng ilang oras, beshi sumabog ang social media. Fans na hindi makapaniwala, hindi pwede si Eun-woo to, baka misunderstanding lang. Hindi siya ganun. Pero may iba ring nagsabing, hintayin natin ang totoo. Walang santo sa mundo ng pera. May umiiyak, may nagagalit, may nananahimik, takot magsalita pero takot din sa katotohanan, lalo na't si Cha Eun-woo ay kasalukuyang naglilingkod sa military. Habang naka-uniform siya ng band member ng military, ang pangalan niya naman ay umiikot sa mga balitang legal at pinansyal. At dito lalong sumakit ang dibdib ng fans. Balikan natin ang detalye, dahan-dahan dahil dito umiikot ang buong kontrobersya. Hulyo 2025, unang iniimbestigahan si Cha Eun-woo ng National Tax Service, DTI, hindi ito public, tahimik lang, walang balita, pero matapos ang investigasyon na audit siya at sinabihang magbayad ng buwis, kasama ang income tax, at dito lumabas ang sentrong issue, isang kumpanyang nakapangalan sa kanyang ina ayon sa ulat. Ang ina ni Eun-woo, tinukoy lamang bilang Avis Choi, ay nagtatag ng isang kumpanya sa papel. Ang kumpanyang ito umano ay pumasok sa kontrata sa agency ni Eun-woo na Fantagio para raw suportahan ang kanyang entertainment activities. Sa setup na ito, ang kita mula sa mga proyekto ni Eun-woo ay hinahati sa pagitan niya ng Fantagio at ng naturang kumpanya base sa isang pre-agreed ratio, pero matapos ang masusing pagsusuri na pag-alaman ng feeds na ang kumpanya ay walang totoong operasyon. Isa raw itong shell company, ibig sabihin, umiiral lang sa papel, at dito na pumasok ang pinakamabigat na revelasyon. Ayon sa DTIT, ang kumpanyang ito ay posibleng ginawa para matax ang kita sa mas mababang corporate tax rate, 20% sa halip na personal income tax na pwedeng umabot ng 45%. Mas masakit, ang registered address ng kumpanya ay nasa Gangwa Island, Incheon, isang lugar na hindi karaniwang sentro ng entertainment business. Mas lalo pang tumindi ang investigasyon ng ipatawag ng GST si Cha Eun-woo at ang kanyang ina, hiwalay, para sa questioning. At matapos ang lahat ng pagsusuri na pagdesisyonan ng tax authority na ang kita ng kumpanya ay bumabalik din umano kay Cha Eun-woo mismo, resulta. Higit 20 billion won ang tinatayang evaded income tax, at ayon pa sa ulat, hiniling umano ni Eun-woo na ipagpaliban ang formal na tax notice hanggang matapos ang kanyang military enlistment. Dito na tuluyang napahawak sa ulo ang fans. Noong January 22, nagsalita na rin ang kanyang agency na Fantagio. Ayon sa kanila, ang core issue ay kung ang kumpanyang itinayo ng ina ni Cha Eun-woo ay lehitimong taxpayer. Giit nila, hindi pa napatutunayan ang mga paratang ma-illegal interpretations na kailangang linawin. Makikipag-cooperate sila sa lahat ng proseso at nangako si Eun-woo na tutukuyin at tutuparin niya ang kanyang obligasyon bilang mamamayan ng South Korea. Pero habang wala pang final verdict, ramdam na ang epekto. Ilang brands ginawang private ang ads, tinanggal ang ambassador posts, tahimik na lumayo, habang si Cha Eun-woo naman nakahanda pa ring lumabas sa Netflix series na The Wonderfuls. Patuloy ang military service at nakaschedule na ma-discharge sa January 2027 ngayon. Tanong ng fans, ito ba ay isang malaking pagkakamali o isang legal gray area na pinalaki ng media? At mababawi pa ba ang perpektong imahe ni Cha Eun-woo
sa mundo ng K-pop. At showbiz, beshi isang balita lang ang pwedeng magbago ng lahat. At habang hinihintay natin ang susunod na kabanata, isang tanong ang nananatili. Idol ba muna o mamamayan muna? Kung gusto mo ng mga kwentong ganito, totoo, masalimuot, at puno ng emosyon, huwag kang aalis dahil ang istorya ni Cha Eun-woo hindi pa tapos.